Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan, dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Dili man. Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas.
Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napakaganda nung daan. Papunta dito sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung, sinabi mo ma'am. Di ba ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya, pero bakit dito suabe, 'di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan. Na ngayon ay pangarap pa lang, pag-uusapan natin, pero sa susunod, dapat nakita natin, naramdaman natin, at maipamana natin sa mga anak natin. Hindi yung kung ano yung 1990s, ay ganun pa rin ang ibigay natin sa ating mga anak. Kaya po napakahalaga ng celebration natin ng Independence Day. Dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema bilang bayan, at ito din ay panahon para tayo ay makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maisog na pagbati para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. At yun po mga kabayan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw po ng Independence Day, no? 127th Independence Day po ng bansang Pilipinas at nasa Kuala Lumpur, Malaysia po siya mga kabayan, no? Kasama ang mga OFWs na nandoon sa Malaysia at sila Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Attorney Jimmy Bundok, Attorney J.V. Hinlo at si Dr. Richard Mata ang nandoon, nagtipon-tipon
nagtipon kasama ang Vice Presidente at doon nga po sila mga kababayan no, na piling mag-celebrate ng Independence Day ngayong araw. At ang mensahe ni VP Sara Duterte mga kababayan no, ngayong araw ng Independence Day ay sabi niya, tandaan natin ang mga sakripisyo ng mga ating mga bayani sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas at walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban sila mga kababayan. At paalala ni VP Sara na ang kalayaan ay makakamtan natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. At sa ating pagkakaisa ay magkakaroon tayo ng lakas ng determinasyon at tapang or kaisog. At dahil sa ating pagkakaisa rin ay ating nailantad o nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. At nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas, hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. At ang exact example nito mga kababayan ay kung ano yung nangyari kay Pangulong Duterte. Ang dinanas ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dagdag pa ni VP Sara mga kababayan na bilang siya ay pangalawang Pangulo ng Pilipinas at dating naging sekretary ng DepEd or ministry ng DepEd ay marami na po siyang nakilala no, na mga dayuhan sa iba't ibang bansa. At isa mga kababayan ang kanilang sinasabi na it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Pero sa Pilipinas ay napakadali lamang nilang ginawa na sinurinder ang isang Pilipino sa ibang lahi at hindi lang po ordinaryong Pilipino kundi isang dating head of state mga kababayan no, itong si Pangulong Duterte nga na napakadali lang po nilang binitbit at isinakay doon sa eroplano at nilipad na papunta ng the Netherlands mga kababayan. At kaya sabi ni VP Sara, kaya niya kasama itong si Senator Amy Marcos kung saan man daw siya magpunta kasi yung mga Pilipino ay nagdidemand sa kanya o nagsabi sa kanya na iuwi ni VP Sara no, itong si PRRD. At sabi naman ni VP Sara na since si President Marcos ang nagdadala or nagsurrender kay Pangulong Duterte sa Dahig Netherlands, si Senadora Amy Marcos naman ang kanyang inatasan na mag-uwi mga kababayan no, dito kay dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at lalong-lalo na maiuwi ito doon sa Davao City. At dagdag pa ni VP Sara mga kababayan no, na hindi po siya naniwala talaga na natalo yung Duterte, yung mga senadors na or senator candidates na inendorso niya, yung pambato ng PDP laban ang Duterte 10. At sabi niya ay may kausap siyang IT expert at talagang hindi po talaga totoong talo ang Duterte 10 kasi halos lahat po, lalo na sa Mindanao at Visayas ay vote straight po lahat ang mga Duterte mga kababayan ng PDP laban candidates. Kaya sabi niya ay hintay-hintay lang mga kababayan no, dahil sa 2028 ilang kimbot na lang 3 years na lang ay sure na panalo na daw mga kabayan no, itong sila Attorney Jimmy Bundok, sila Attorney G.V. Hinlo, si Dr. Richard Mata na nandun ngayon kasama sa Malaysia no, at pati na rin sila Attorney Vic Rodriguez, sila Attorney Raul Lambino, si Philip Salvador. Ayan, yung mga kasama ng Duterte 10 mga kababayan. At binigyang halaga din mga kababayan ni VP Sara itong mga bagong bayani ngayon, no? Itong mga OFWs, hindi lang po doon sa Malaysia, kundi lahat po all over the world ng mga overseas Filipino workers. At nagpapasalamat si VP Sara sa kanilang sakripisyo no, sa pag-alis ng bansa para po sa pamilya at sa kanilang kontribusyon mga kababayan no, sa ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil sa kanilang mga remittances. Ayan. So ano pong opinion yung mga kababayan no, dito po sa mga statements ngayon ni Vice President Sara Duterte na nandito ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia no. So dito po siya nag-celebrate ng Independence Day, 127th Independence Day po ng ating Pilipinas. Ayan, kasama ang mga Pilipino doon, ang mga overseas Filipino workers. At sabi niya, ito'y personal trip din or meron din po silang personal trip naman doon mga kababayan din kasama ang kanyang pamilya. So, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.